Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, bakit ang daming naluluging negosyo? Gusto nyo bang malaman? Nako, kailangan panoorin nyo itong episode na ito. Mga kapatid, bago ka pumasok sa negosyo, alamin mo muna ang mga dahilan kung bakit po nalulugi ang negosyo. Una, dahil hindi alam at marunong magpatakbo ng negosyo. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na napakahirap mag-drive pag di mo alam? Agree? Ano mangyayari pag kayo po ay nag-drive? Mababangga. Ganon din po sa pagnenegosyo. Napakahirap magpatakbo ng negosyo pag di mo alam. Ano mangyayari kung ikaw ay nag-open ng negosyo, nagpatakbo ng negosyo na hindi ka marunong magnegosyo? Mas mataas ang chance na malugi. That's number 1. Kaya kailangan mag-aral muna bago magnegosyo. Pangalawa, syempre, napakababang demand. When you say demand, walang bumibili, walang interesado. Alam mo, kahit na napakaganda ng produkto mo, pero kung wala naman parokyano, hindi ka kikita at malulugi ang iyong negosyo. Kaya alamin nyo muna kung sino ang target market nyo. Number 1. Number 2, willing ba sila bumili? Number 3, able ba sila bumili? Kasi may mga iba, willing bumili, pero wala namang kakayanan. May mga iba, may kakayanan, pero hindi naman willing kasi hindi type of produkto mo. Number 3, bakit ba nalulugi ang negosyo? Dahil napakataas po ng tinatawag nating overhead or gastos. Diba? Tulad ng renta, sahod sa empleyado, utilities mo, operasyon mo, tinatawag na monthly operational expense. Kung mataas po ang iyong OPEX, di ba? Pero maliit ang iyong benta, ikaw ay malulugi. Kaya nga, yung mataas na gastos, isa pang dahilan yan. Pang-apat na dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo, dahil sa mahigpit na kompetisyon. Marami na kayo nagko-compete. Imagine mo kung ikaw may tindahan, sa katabi mo may tindahan din. Di ba? Anong ginagawa para mag-agawan ng parokyano? Nagbababa ng presyo ang kabilang tindahan. Nagbukas ang pangatlong tindahan, nagbaba ulit ng presyo. Pang-apat na tindahan, di ba nagbukas, sinabi, libre ang paninda rito. Kaya nagsasara. Pang-5 po, dahilan kung bakit nalulugi, pagkakamali sa pamamahala at pagpili ng mga katrabaho. Ay nako, grabe. Kung kayo hindi kayo marunong mamahala ng iyong negosyo at plus the fact, pumili kayo ng mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at sila ang humawak ng pera, maniwala kayo after 6 months, iba na po ang may-ari. Sila na mo ang may-ari. Ang isa pang dahilan na pwedeng ikalugi ng iyong negosyo ang pagbabago po ng ekonomiya o tinatawag natin inflation. Ang pagtaas ng presyo ng mga materyales, pagbabago ng mga patakaran ng pamahalaan, pagbaba ng pagbaba ng tinatawag ng buying power ng inyong mga parokyano, ito po ang nagko-contribute kung bakit nalulugi ang negosyo. Ngayon, tanungin kita, bakit ba nalulugi ang iyong negosyo? Is it because na hindi ka marunong? Number 2, mababa ang demand. Number 3, mataas ang iyong overhead. Number 4, maraming kompetisyon. Number 5, mali ang pagpili mo sa tao. At syempre naman, number 6, yung tinatawag na pagbabago ng ekonomiya. Mahalaga na alamin mo muna ang punot dulo kung bakit nalulugi ang iyong negosyo bago mo ipaglaban pa ito. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ikalawang civilian convoy sa West Philippine Sea umarangkada na pero isa sa mga bangkang kasama nasiraan. Philippine Coast Guard umalalay sa convoy. Ang latest dyan ihahatid live. Barangay sa Bulacan. Noong nakaraang taon pa raw walang nakaupong mga opisyales dahil sinuspindi umano ng COMELEC. Pag-uusapan natin. Ospital na hinihinalang gumagamot sa POGO workers na diskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. Pangulong Bongbong Marcos, pinatitiyak na sa LTO na may plaka ang lahat ng bibiyahing sasakyan. Kakayanin na nga ba? At ang panayam ni MJ Marfori sa Hollywood star na si Jennifer Lopez, J-Lo, sinabing sang-ayon siya sa artificial intelligence o AI. I think we can't help but embrace it. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian,
Kasalo si Cheryl Cosset. One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Paalala sa mga magulang, bantayan at gabayan ang mga anak na babae. Sunod-sunod po kasi ang mga insidente ngayon ng mga dalagita na ginahasa na, pinatay pa. Sa South Cotabato, isang 10 taong gulang na babae na pauwi na sana mula sa eskwela ang nabiktima. Magbabalita si Bril Montalvo. Wasak ang mukha at walang suot pang ibaba. Ganyan nadiskubre ang bangkay ng 10 taong gulang na si Kizzy Ocariza sa masukal na bahagi sa Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes. Sa imbestigasyon, pauwi na sana galing eskwela ang grade 4 student noong hapon ng May 10 nang tangayin siya ng isang lalaking nag-aabang sa daan. Ginahasa at pinukpok umano sa isang malaking bato ang mukha ng biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Yung area, ma'am, is liblib siya na creek sa mga kakahuyan na area. Yun kasi yung dinadaanan usually nung mga bata, shortcut papunta sa bahay nila. So separate yun siya sa normal road na dinadaanan nila. Pero doon kadalasan dumadaan yung mga bata. Itinuro ng ilang testigo na suspect sa krimen ang 44 anyos na si Ronald Sayosa na kapitbahay ng biktima. Agad siyang nahuli noong Biyernes din ng gabi. Pero kinabukasan ng umaga, napatay siya ng mga otoridad matapos daw manlaban noong isasalang na sana sa booking process. Ang pamilya ng suspect hindi naniniwalang magagawa ng kanilang padre di pamilya ang krimen. Dili jud to niya mahimo, ma'am, kay wala jud na siya gahimog mga malain sa diri sa kalibutan. Butan kay na akong bana, ma'am. Sakit jud sa among dughan, ma'am, nga siya ang nasuspikan. Ang pamilya naman ng biktima, doble hinagpis ngayon ang nararamdaman. Hinaot pa nga magmalinaw na akong anak. Hinaot pa pud nga madawat na nako ang tanan. Kay sakit kaayo sa akong kalooban nga nahitabo sa ako ang anak. Girip, mga hudas ang nagrip, gipatay pa, gibuak pa ang ulo. Nakaburol na ngayon ang biktima pero nananawagan sila ng karagdagang tulong para sa pagpapalibing sa bata. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Patay matapos umanong manlaban sa mga pulis ang suspect na nangahalay at pumaslang naman sa isang dalagitang may special needs sa Kidabawan City. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantang. Durog ang muka at wala ng buhay na makita ang 15 anyos na dalagita sa isang sapa sa Kidapawan City. Ang biktima, ginahasa pa bago patayin. Umaga nitong Lunes, Mayo 13, nagpaalam ang 15 anyos na si Ana, di niya tunay na pangalan, na pumunta sa sapa sa Barangay Sumbak. Kukuha raw kasi siya ng mga gulay na kanya namang ititinda. Pero hanggang sa lumubog na ang araw, hindi pa rin siya nakakauwi. Kaya naman ganoon na lamang ang pag-aalala ng kanyang mga kaanak dahil si Ana may special needs din. Nangangamba na po yung mga tito namin, mga tita. Hinanap nila doon sa may sapa po. Wala po silang nakita doon. Nagtanong po sila kung may dumaan po ba doon na bata. Sikip naman po na dumaan po si doon. Hindi lang po daw nila nakita kung na nakauwi po yung bata. Pumunta na po sila sa barangay para humingi ng tulong po. Bandang alas 10 na ng gabi nang makita si Ana. Pero ang dalagita, malamig ng bangkay, ang masakit. Halos di na makilala ang kanyang muka dahil sa tindi ng pagkakahampas. Wala na rin sa ayos ang kanyang salawal na malaking indikasyon na ginahasa siya. Naging person of interest ang isang lalaking nakatira malapit sa sapa. May nagtanong po sa kanya na may nakita po ba daw bata doon sa may sapa, and then ang sinabi niya po daw na nahanapin niyo lang doon, baka may makita kayo. Parang natataranta po siya. Katakataka na po kasi marami na po siyang sugat sa lieg po.
Pero nang dumating ng mga pulis, doon na siya kumanta. Dinala raw niya si Ana sa kanyang bahay at doon ginahasa. Saka pinagpupukpok ng bato ang ulo ng dalagita na kalaunan ay itinapon niya sa sapa. Paliwanag niya, trespassing daw ang biktima, kaya niya ginawa ang krimen. Sa biyahe nila papuntang presinto, nagtangka raw siyang mangagaw ng baril ng pulis, dahilan para siya ang paputukan ng baril. Ang suspect, nasawi rin ng gabing yun. Ko po na patay na po yung suspect pero kulang na kulang pa rin po yun sa ginawa niya sa pinsan ko po. Kasi po nakakaawa po talaga ma'am Kaluntos po talaga yung sinapit niya. Ang ina ni Ana, kapapanganak lang at may problema rin daw sa pag-iisip. Ang stepfather naman niya, hindi na raw nakakakita. Kaya nananawagan ngayon ang kanilang kaanak ng tulong pinansyal para mabigyan si Ana ng maayos na burol at libing. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Dumipensa ang ilang mga residente sa Bamban, Tarlac sa mayor nilang si Alice Guo. Giit nila, matagal na nilang kilala ang alkalde. Magbabalita si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Guo, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Guo. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BDR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Tinuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya ni Guo. Madalas daw nilang nakikita doon si Guo noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang kung pumunta doon sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Guo noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandaan kinwestiyon noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Guo, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Guo. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpafile po ng disqualification. Sa talumpati noon ni Mayor Guo sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Handa naman ang Bureau of Immigration na maglabas ng travel history ni Mayor Guo kung hihingin ito ng Senado. Lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized database. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agencies. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Mayor Guo pero pinayuhan daw siya ng kanyang abogado na wag munang magsalita habang naghahanda sa susunod na pagdinig sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. At kaugnay po niyan at iba pang mga issue, makakasama natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po, salamat sa oras, Chairman.
Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. Chairman, bagamat na nasagot nyo na po itong mainit na issue on the nationality of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, doon po sa unang report ni Gary De Leon. Klaruhin lamang din po natin muli na unless na merong nag-question, doon lamang titignan po ng COMELEC kung talagang Filipino citizen ang isa pong na-elect na official po ng bansa. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Alam niyo po, wala po kaming power na magmoto proprio kapag ang issue ay citizenship, age, residency, registration bilang isang botante at literacy, able to read and write. Yan po mga qualification na yan, kakailanganin, sabi ng batas at sabi ng decisions ng Supreme Court sa napakadami ng pagkakataon na dapat po yan ay merong isang registered voter na magpa-file ng petition to cancel the certificate of candidacy or deny due course, yung tinatawag na certificate of candidacy. Ang pwede lang po namin imoto proprio, yung kami ba yung magpa-file ng candidacy, ng disqualification, ay kapag nuisance yung mismong kandidato. Pero remember po, Ma'am Cheryl, na kahit po nuisance yung kandidato, kahit pa siya sinasabi siya si Bathala, naniniwala sa duwende o sa mga bituin, o kahit na hindi siya of age, tatanggapin pa rin po namin yung certificates of candidacy na ipapile nila at tsaka lang po namin ipumoto proprio i-disqualify pag nuisance o maghihintay kami ng mga disqualification cases doon sa mga ibang grounds ng disqualification. So pag nagpa-file po ng COC, kailangan syempre Filipino citizen, pero hindi kailangan ng supporting documents na nagpapatunay na Filipino citizen ang isang gustong tumakbo. Wala po, Ma'am Cheryl. Nakalagay po sa COC number 8, isang nakalagay, I am a Filipino citizen. Take note po, pag local position, ang sabi po ng ating batas ay dapat isang citizen of the Philippines. So dalawa po ang klasifikasyon ng citizen ng Pilipinas, natural born at saka naturalized. Yung natural born, wala ka lang kinakailangang patunayan pa. Pag ang nanay o tatay mo ay Filipino, ikaw ay Filipino. Yung naturalized citizen, dati kang foreigner, basketball player, bigla kang naging Filipino, nabigyan ka ng Philippine citizenship, pwede kang makatakbo bilang local official sapagkat ang sabi lang po, must be a citizen of the Philippines. Pag po nagpapal ng candidacy, Ma'am Cheryl, wala po kami hinahanap ng mga birth certificate. At siyempre po, paano niyo po ba naman patutunayan na kung ikaw ay Filipino citizen? Sasabihin niyo po birth certificate. At siyempre nakadeclare lang doon kung sino ang nanay o tatay mo. Take note, pag ang nanay mo ay Filipino o tatay mo Filipino, Filipino ka po. Maliban na lang kung may magpapal ng disqualification, ite-trace yung lineage ng mismong tao at magbibigay ng mga ebidensya na nagpapatunay na hindi talaga siya Filipino citizen. Kung local officials po, whether you're natural born or naturalized, pwede kang tumakbo. Pero sa mas mataas pong posisyon, kung national post po, dapat ay natural born. Tama po kayo, Ma'am She. Pagka po presidente, vice-presidente, senador at kongresista, whether po sa distrito o party list, dapat po ay natural-born Filipino citizen. Ang definition po ng natural-born, sabi ng Saligang Batas natin, Article 4, Section 2 ng Saligang Batas, ang natural-born Filipino citizen ay citizens of the Philippines from birth, sa pagkapanganak, na hindi kinakailangang gumawa ng kahit anong aksyon, kahit anong petisyon para lamang ma-perfect ang kanyang citizenship. So tayo po, katulad natin, pinanganak tayo dito sa Pilipinas, nanay-tatay natin Pilipino, wala man po tayong pinapay ng kahit ano para lang patunayan na tayo ay mga Filipino. Hindi po katulad ng mga naturalized citizen na para maging citizen ng Pilipinas, kinakailangan mag-file ng formal petition or application for Philippine citizenship. Isa pa pong issue, punta naman ako sa Bulacan. Umaalma po, Chairman, yung mga taga-barangay San Roque, dyan po sa Pandi, Bulacan, dahil mula pa po noong Nobyembre raw, wala po silang barangay officials dahil sunuspende raw po ng COMELEC. Ano po ba yung dahilan ng suspension sa barangay officials ng San Roque? Tama po kayo, Ma'am She, kapag po kasi merong kaso ng premature campaigning, nakapending yung kasong yan, lalo pat nagkaroon ng desisyon. Nagkaroon po kasi ng desisyon ang division ng COMELEC at ang sabi mukhang guilty sa premature campaigning ang mga ito. Kaya lang, ay may motion sila for reconsideration. Subalit mukhang nanalo po lahat yung buong lineup na yun eh. And therefore po, bakante yung posisyon. Kaya lang, sabi naman po ng local government code, kapag bakante ang posisyon, wala pa nag-qualify, pwede naman po mag-appoint ang ating pong mayor ng OIC doon sa bayan na yan o doon sa barangay na yan at may kapangyarihan po yung pagiging OIC, hindi pa pwedeng walang manunungkulan po doon. But then, just the same, dahil nga sa nalaman natin yung issue na yan, kaya po in-order na po natin ang pagmamadali ng desisyon dyan po sa issue ng kanilang disqualification.
Okay, puntahan ko po another issue, Chairman. Yung inyo pong kukunin po namin ang inyong reaksyon dito nga po sa development na ito kung saan aalisin na ang withdrawal ng COC ng kandidato bilang ground sa substitution. Nagdesisyon po ang inyong Commission and Bank. Kanina po pinropose natin yan at nag-agree po ang mga kasamahan natin sa ating pong proposal na pag nag-file ng candidacy mula October 1 to 8, ay bawal na po ang withdrawal with substitution. Pwede sila mag-withdraw pero wala na pong palitan. Ibig sabihin, mula October 1 to 8, pwede pa magpalitan no, dahil yun po talaga ang period ng filing ng certificates of candidacy. Pero pagkatapos po ng October 8, hindi na po natin papayagan. Lay the cards on the table na. Wala na pong mga misrepresentation, wala pong mga tago-tago pa. Dapat po sabihin na kaagad kung desidido ng tumakbo o maglingkod sa bayan. Hindi yung bibigyan pa natin ng 1 buwan, minsan 2 buwan pa noon. Yung mga nakakaraan para lang pag-isipan kung tutuloy sila o hindi o magpapapalit. 2 grounds na lang po ang pwede magkaroon ng substitution, Ma'am She. Debt at saka po disqualification. Kung outside of these grounds, hindi na po namin papayagan ang kahit na anong withdrawal with substitution. After October 8. Tama po kayo, Ma'am She. October 1 to 8 po ang filing ng candidacy. So, kung ako po yung nag-file ng candidacy bilang governor noong October 1, pwede po ako mag-withdraw para po magtumakbo na lang na vice governor o kaya tumakbong mayor. Pwede po yun mula October 1 to 8. Pero po after October 8, kahit mag-withdraw, pwede mag-withdraw, pero wala pong palitan. At yun na nga po ang gusto nyo na lilimitahan yung panahon nga po sa paghahain ng kapalit na kandidato. Ito po ay desisyon ng COMELEC. Hindi po kailangang dumaan ito sa Kongreso. At ano rin po ba yung kahalagahan ng paglimita po sa substitution? Tama po kayo, Ma'am She. Una po, hindi na po kailangan sapagkat kami naman po ay may power to enforce and administer election law. Pwede namin po ma-reconcile yung magkakaibang version ng ating batas para lang panatilihin on equal opportunity for all. Number 2, alam niyo po, namin na nangyayari ng mga nakakaraan, aabuso po kasi yung substitution by withdrawal. Hindi ka pala desidido bakit ka nagpapile ng candidacy? O kaya po, siyempre parang nalilin lang ang sambayanan, hindi ka agad nalalaman kung sino talaga ang tunay na kandidato. Number 3, minsan nagagamit pa po, lalo pa yung mga incumbent na appointed position, appointed official, hindi pa po sila deem resign. Magre-resign pa lang sila pag sila ay nag-file ng candidacy. So meron pang ilang panahon para lang ma-promote pa ang sarili, magamit ang resources ng pamahalaan. At hindi kami makapag-finalize ng list of candidates. Tatandaan po natin, kung meron po tayong 2,000 munisipyo at syudad sa buong Pilipinas, 2,000 ballot faces po ang ihahanda ng inyong commission election sapagkat bawat bayan, bawat syudad, magkakaibang kandidato except yung national positions. Another issue po, itong disqualify ninyo yung isa sa mga 4 na bidder ng online voting and counting system para po sa overseas voting dahil bigong magbayad daw po ng protest fee. Ano po ba itong protest fee at bakit kailangan po ito, Chairman? Para po yan, Ma'am She, na filing fee. Pag po ikaw hindi nagbayad ng filing fee, kahit sa korte, hindi po hindi po tatanggapin ang inyong petisyon. Kahit patanggapin, wala pong jurisdiction yung korte sapagkat ang non-payment of filing fee or even protest fee po ay jurisdictional lang. Ibig sabihin po nun, hindi mag-a-acquire yung jurisdiction yung isang korte kung hindi ka magbabayad ng filing fee. Kahapon po, para sa inyo ko na lang po muna masasabi sa inyong programa, kahapon po nakatanggap ang aming opisina ng COMSEC o COMELEC Secretary ng isang protest fee protest petition. At kahapon po nakatanggap din kami ng Xerox ng isang cheque na nagsasabi po doon sa cheque, sa sulat sa amin na magugud lang yung cheque, ibibigay sa amin yung original ng cheque kapag po binigyan namin ng due course yung kanilang petition. So yan po pag-iisipan namin kung sufficient compliance ba yan doon sa requirement ng payment ng protest fee na mandatorily required po. Ma'am She, wala kaming choice ng ating law on procurement. Pero, okay, yun pong protest fee, magkano po ba pinag-uusapan natin dito na protest fee or parang filing fee? Mga 2.5 million po kasi nakabase po yan sa porsyento ng kabuang halaga ng mismong kontrata. So ito pong nakuha nyo po, natanggap ng COMSEC, ay ito po ba ay galing dun sa na-disqualify? Tama po kayo na kahapon po matapos kaming mag-deny ng motion for reconsideration ng mga nakaraang linggo, kahapon naman po siguro dahil sa nababalitaan itong mga binabanggit natin, ay nag-file po ng formal na protest
sa aming pong commission secretary at pagkatapos po may pinadala po na Xerox, ma'am siya, Xerox ng isang cheque na nagkakahalaga na 2.5 million. May kalakip na sulat na sinasabing pinapadala sa amin ng Xerox ng cheque, kaya lang hindi maipadala yung original na cheque. Later na raw kung na mabibigyan ng due course yung mismong petition o protest. And this is something na pag-uusapan po kung i-consider. Hindi po ba basta hindi ka umabot, wala na, sarado ng tindahan. Kasi nga po, Ma'am Shea, kung tutuusin niyo po, pwede po, di ba po, kahit po cheque, payment ng cheque, technically hindi dapat ganun. Number one. Number two, isipin niyo pong pabigyan ba naman kami ng Xerox ng cheque. So, di po ba kahit naman saan tayo pumuntang korte o jurisdiction, lagi po siyempre ang dapat original, pang may manager's check, cashier's check, o kaya naman cash mismo. Pero ayaw ko po munang i-preempt yun. Ang ginawa po namin kanina sa NBank ay ating pong nirefer yan sa Law Department upang mabigyan kami ng sapat na payo to kung ano ang gagawin po ng Commission NBank. Wala naman po bang impact yung disqualification ng isa sa mga bidder sa preparasyon ng midterm elections? Wala naman po, Ma'am Shea, sapagkat meron naman po na kinukonsider sa kasalukuyan na nakapasa doon sa pre-qualification na tinatawag. Ngayon po ay kasalukuyan ginagawa ang post-qualification sapagkat siya ang may pinakamababang offer. Sapagkat sa ating pong umiiral na batas sa procurement, kung nakapasa sa pre-qualification at nakapasa sa post-qual, dapat po yung may pinakamababang offer, doon po ang dapat na pipiliin ng COMELEC. Pero syempre, depende pa sa resulta nung siya ba ay tutubalat ang dokumento na pinipresent sa amin. Talaga ba nag-i-exist ang kanyang opisina? Talaga bang may experience yan? Yan po ang kasalukuyang inaalam ngayon ng aming mga technical working group. Okay, doon po sa 4, isa ang natanggal, 3 yung na-qualify, tapos doon po sa 3, ini-evaluate na po sa post-qualification yung pinakamababang bidder. Tama po kayo, Ma'am Shea, sapagkat yun po ang nakalagay sa ating procurement law. 112 million po ang kanilang offer, samantalang more or less po mga 460 ang ating pong ABC. Yung ibig sabihin more or less hanggang doon dapat hindi tataas yung mga nagbibigay ng offer. Wow. So isipin niyo po 460 versus 112 million. So technically, pabor sana sa Commission ng Election. Kaya na, gusto natin tingnan mabuti kasi 112 million po yun. Opo. At kung hindi po pumasa sa post-qualification, yung 2 bidder ay pwede pang makonsider. Tama po kayo, lalo na po yung pangalawa na may pinakamababang offer after nung 112 million. Panghuli lamang po, doon po sa mga ganitong bidding, sabi nyo nga po, ay kagaya nito, 2.5 yung kanilang protest fee or filing fee. Lahat po sila nagbibigay, magbabayad ng 2.5. Pag hindi po sila na-qualify, hindi sila napili, ano mangyari po doon sa 2.5? Hindi po lahat, Ma'am Shea, ang magbabayad lang po ay yung gustong magprotesta, mag-question kung bakit sila na-disqualify. Pero po yung mga hindi naman po na-disqualify, ang binayaran lang po nila ay yung 75,000 na bidding document. So yun lang po. Pagka hindi sila nagpo-protesta, wala na pong babayaran ng kahit na ano po. Oh, okay. Oo nga naman, malaki pong halaga yung 2.5. Kaya po siguro yung na-disqualify na bidder, parang kung i-reconsider nyo kami, then go, yung 2.5. Kasi Naunawaan po natin, Ma'am Shea, talaga. Kaya lang po, mandatory requirement po ng batas. At sabi nga po natin, sana yung sa mga pagbabago ng procurement law natin, ngayon po ongoing yung pagbabago po sa ating Senado at Kongreso. Sana po maisama na yung mga ganon para naman po magkaroon ng equal opportunity at hindi naman masayang yung pera din ng ating po mga bidder sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi yung nagbayad po ng protest fee at tinignan ulit at still ay hindi pa rin siya na-consider, yung 2.5 will go to COMELEC. Tama po. Sana po may provision sa batas na pagka hindi pa rin na-consider, ibabalik na lang yung protest fee ng mismong nag-file ng protesta. Kamusta po ang ating paghahanda sa midterm elections? Ma'am Shea, na almost 3 million na po ang ating mga pumupunta ng mga botante na nag-a-apply ng registration sa ating registration sites. Na-reach na po natin yung projection natin and hopefully talagang lalampasan natin yung projection na 3 million na dagdag na registered voters. Hanggang September 30 pa po yung ating registration and therefore ito po ipaalala sa ating mga kababayan na pwede makahabol pa sa iba't ibang mall, sa iba't ibang registration sites ng COMELEC upang magparehistro, magpa-transfer ng registration, magpabago ng kahit anong datos sa registration at magpa-revive ng inyong mga registration na naging inactive nitong nakaraang 2 elections. Marami pong salamat sa inyong oras. COMELEC Chairman George Garcia, magandang hapon po.
Nangako ang Land Transportation Office o LTO kay Pangulong Bongbong Marcos na tatapusin na nila ang backlogs sa plaka at lisensya hanggang sa susunod na taon. Hindi raw magdadalawang isip ang LTO na sampulan ang mga dealer ng sasakyan maging mga tauhan nila na hindi maglalabas ng plaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa Land Transportation Office na magkakaroon ng plaka ang lahat ng sasakyan at motorsiklo sa bansa at maibibigay na ang license cards ng mga motorista. Nang pumasok kasi ang Administrasyong Marcos, nasa 11 milyong motorsiklo daw ang walang plaka. Ayon sa LTO, kakulangan sa pondo ang naging problema dyan. Kung ang hiningi ng gobyerno at that time is, let's say, 1 billion, ang nabibigay lang ng pondo is around 400 million. So there's a gap. And that has happened through the years. Sa ngayon, mula sa dating 14%, tumalon daw sa 77% ng proposed budget ng ahensya ang naibibigay ng Kongreso. Kaya umaasa ang LTO na pagdating ng 2025, wala nang backlog sa mga motorsiklo. Bukod dito, pinagpapaliwanag din ng ahensya ang mga vehicle dealer na hindi nakapagbigay ng plaka sa takdang oras. Sa loob lang kasi ng 11 araw, dapat makuha na ng buyer ang plaka, ORCR at RFID sticker ng motor o sasakyan. And to this effect, today we issued around over 100 show cause orders to dealers to explain bakit hindi nila nabigay yung mga plaka sa ating mga motorista. And we will continue to discipline our ranks. Kasama rin yung mga LTO na who will not comply with the 5-day requirement. Posible raw na ipasara ang mga dealer na hindi susunod sa deadline ng ahensya. Ang mga LTO personnel naman pwedeng masibak sa pwesto. Bukod dito, tiniyak din ng LTO na maibibigay na ang lisensya ng mga motorista. 9.7 million license cards na kasi ang nabili ng pamahalaan na sapat hanggang sa buong taon. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Huhulihin na simula bukas ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate o hindi sumali sa mga kooperatiba. Ayon sa LTFRB, nakapag-warning na sila sa mga tsuper kaya papatawan na ng 50,000 pesos na multa ang mga operator ng jeep na mai-impound sa Tarlac at sususpindihin pa ang lisensya ng nahuling driver. Mayo 1 pa tinanggalan ng prangkisa ang mga lumang jeep na hindi nagpa-consolidate. Itinuturing na silang kolorum kaya hindi na dapat pumapasada. Nangalampag naman sa Korte Suprema ang grupong Manibela para mag-issue na ng temporary restraining order sa PUV Modernization Program. Git nila dapat itigil ang hulihan at mapag-aralan muna ang implementasyon ng programa. Sa ngayon, wala pang tugon sa petisyon ang SC. Susunod, ospital na hinihinalang gumagamot sa POGO workers na diskubri ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. At ikalawang civilian convoy, mapayapa pa raw na lumalayag sa West Philippine Sea sa ngayon. Kukumustahin natin ang sitwasyon dyan live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Walang mga magulang ang gugustuhing dapuan ng malalang sakit ang kanilang mga anak. Kaya naman pilit inilalaban ng isang ina sa Caloocan na madugtungan ang buhay ng kanyang baby na may sakit sa atay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kinakailangang maoperahan sa lalong madaling panahon ang isang sanggol mula Caloocan. Dahil kung hindi, sagad 2 taon na lang daw ang itatagal ng kanyang buhay. Masakit para sa isang magulang na ang sanggol na dinala ng 9 na buwan sa sinapupunan, pagkaluwal, ay saka naman tataningan. Ganyan ang nararanasan ngayon ni Shahani at Denmark. Ang kanila kasing bunsong anak, 5 buwan pa lang ay nakikipaglaban na sa malubhang sakit sa atay. Nagsimula po siya ng 1 month siya, napansin namin naninilaw siya. Ang sabi sa amin ng pedya, paarawan lang daw po namin. Kaso hindi po nagbabago yung kulay niya. Ganun pa rin, lalo pa nga po nanilaw eh. Tapos
Pati po yung mata niya, yung gilid po ng mata niya nanilaw na. Tapos yung pupo niya naging puti na. 3 buwan pa lang ang kanilang baby na diagnose na ng biliary atresia. Isa itong congenital problem kung saan may pagbabara sa bile duct o yung mga misulang kanal na nagkokonekta sa ilang organ sa digestive system. Pwedeng dahil nagkaroon ng problema sa pagkabuo ng bile duct noong nasa sinapupunan pa lang o di kaya nagkaroon ng viral infection na nagdulot ng pamamaga nito noong ipinagbubuntis pa. Tinapat na daw sila ng doktor na kailangan na ng liver transplant ng sanggol. Ayun lang daw po talaga yung way mag-liver transplant. Isa sa amin dalawa mag-asawa kung sino ang magiging living donor niya po. Naglalabs na po ako kung compatible po ba, kung magiging match kami ni baby. Lahat kasi, tatlo kasi kami po ma'am, magkakamatch kami ng dugo. Bali, iyan na lang sino ang compatible. Habang tumatagal, lumalaki at tumitigas na ang tiyan ni baby. Hirap na rin siyang kumilos, palaging iritable at madalas lagnatin. 1.6 million pesos ang kailangan nilang malikom para maoperahan ang sanggol. At sa bansang India pa ito gagawin. Mas mura po kasi sa ibang bansa Sa India daw po ang pinakamura talaga. Nire-recommend din po kami ng mga gastro namin sa India po talaga. Pero hindi pa po kasama yung pagstay po namin doon, yung ticket po namin, yung mga medicine po niya pagdating po namin sa ospital. Kaya si Shahani nananawagan po ng tulong para maoperahan na ang kanilang baby. Para po sa mga nanonood po, sana po tulungan niyo po kami. Hindi po namin talaga alam kung saan namin kukunin yung million Hindi namin oras po kasi yung kalaban namin. Anytime po kasi pwede siya mawala sa amin. Hindi po namin talaga alam. Nawagan po ako sa inyo. Sa mga bububuti niyo po puso. Sana po tulungan niyo kami. Ako po si Mobile Journal Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Magandang tanghali mga kapatid. Lagi kong ipagdarasal na okay ang anak ko. Yan ang sinabi ni face-to-face host Mama Carla Estrada para sa anak na si Daniel Padilla. Patunay kung gaano kaalaga at mahal ng isang magulang ang kanyang anak. Kung ang mga kapatid nating magulang ang tatanungin, ano kaya ang wish nila para sa kanilang anak? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Kung ano yung mga gusto nila, sana makamtan nila. Magkaroon lang ng healthy yung mga pangangatawan. Diba? Pag may takot sa Diyos. Nakapasa siya sa board exam niya. Pabigyan mo siya ng magandang buhay, makapag-aral siya ng maayos. Kaya ako nagtitinda. Hindi ko po alam anong wish. Ano ba gusto mo mamaya? Makatapos sa pag-aaral. Magandang buhay. Okay. Ako ang inyong hani ng bayan na ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Higit 100 maliliit na bangka ang sumali sa ikalawang civilian convoy sa West Philippine Sea na umarangkada na kaninang umaga. Nasa linya si Elaine Fulgencio na nakabantay mula sa Masinloc, Zambales. Elaine, nasaan na ba yung convoy at kumusta raw? Yes, Cheryl, kasalukuyang nasa exclusive economic zone ng ating ito civilian supply mission, and so far maayos naman daw ang kanilang paglalayag. And as of the moment, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang regata or yung convoy, pagpaparada nitong ating 5 na civilian boat and yung maliliit na fishing boat saka yung 100 na mangingisda. Around 9:52, nakarating yung convoy sa EEC. Tama ba? Pero kailan... Yes, Cheryl. Oo. So, gaano pa katagal yung kanilang babiyahihin? Cheryl, ayon sa atin ito po, Waleson, hindi sila nagbigay ng specific na lugar nila ngayon, like yung nautical miles, kung gaano na sila kalayo for security purposes. Pero base doon sa mga pinapadala nilang photos and videos ay
matiwasay na nailagay yung mga boya, yung symbolic markers dito nga sa EEZ ng Pilipinas. And of course, ongoing din ngayon yung pag-distribute nila ng mga food packs and gasolina dito sa mga mangingisda natin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Cheryl. Ano pa yung kanilang itinerary ng convoy? Ang nakalagay talaga today is originally dapat ngayong umaga nakapag-distribute na sila ng mga food packs, ng mga gasolina and nakapaglagay na ng mga symbolic markers. Ang target nila dapat after lunch by noon ay marating na nila yung vicinity ng Bajo de Masinloc, Cheryl. Wala ba silang namataan o nakita na ng mga Chinese vessels? Sir, so far, base sa mga pinapadala nilang photos and videos, wala pang nakikitang mga Chinese militia or Coast Guard doon kung nasaan sila ngayon. Or nandun sila ngayon sa EEZ natin, so far wala pa silang namamataan na nakikita nilang nakabantay so far na Chinese doon. Alam mo, Elaine, may mga naglabasang mga video mula sa China sa sinasabing pakana daw ng Amerika itong ang civilian convoy. Nakakuha ba tayo ng reaksyon mula sa atin ito coalition? Oo, Cheryl, nabanggit nga ng ating ito coalition na itong pinapakalat umano ng Chinese ay isang fake news dahil nanindigan sila na lehitimo itong kanilang supply mission and sinundil na nga nila itong ginagawang pagpapakalat umano ng disinformation, ng fake news tungkol dito sa ginagawa nilang civilian mission kasi wala namang kinalaman dito yung government ng Pilipinas or ng US kasi itong fund na ginamit nila dito is galing sa mga NGOs or mga volunteers din na nagtulong-tulong, nag-aambagan para nga makatulong doon sa mga mangingisda dito sa Bajo de Masinloc. Elaine, doon sa ipinapakita nating video kanina nang naglalayag na yung mga maliliit na bangka, kasama rin yung Pangulong fishing boats. May malaking nakita tayong ship. Yung ba yung sinasabing PCG na nakita na umaalalay? Ayon sa grupo, nakipag-coordinate nga sila sa Philippine Coast Guard at ang napagkasundoan nga is talagang magkakaroon ng sakyang pandagat na magbabantay from afar dito nga sa convoy para masiguro yung kanilang kaligtasan. Alright, well patuloy kaming magbabantay at hingi ng update sa iyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Susunod, Catherine Bernardo, may back-to-back nominations bilang Best Actress. At Hollywood star na si Jennifer Lopez, sang-ayon daw sa Artificial Intelligence o AI. I think we can't help but embrace it. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, sobrang nagpapasalamat si Catherine Bernardo sa back-to-back nominations as Best Actress ng dalawang award-giving body. Nominado sa pagka-Best Actress si Kath sa FAMAS Award at Gawad Urian. Para po yan sa kanyang mapangahas na pagganap sa pelikulang A Very Good Girl. Ito rin ang nag-akyat sa kanya bilang Box Office Queen. Mga premyadong artista naman ang kalaban niya sa kategorya. Kagaya na lang nina Sharon Cuneta, Maricel Soriano at Eugene Domingo. I'm not expecting anything. Actually, kahit nomination, hindi ko ina-expect. So I'm just really grateful. And win or lose, deserve din ng mga other nominees yan. May bagong pelikulang isa sa hottest women alive na si Jennifer Lopez. Pinag-uusapan dito ang artificial intelligence na mainit ding pinagdedebatihan ngayon sa Hollywood. Narito po ang aking report. What do I do? Stop it! Trailer pala, kaabang-abang na at pinagbibidahan ding pelikula ni Jennifer Lopez na Atlas. Nakatsikahan pa nga natin ang isa sa pinaka-iconic hottest women alive kasama ang kanyang mga co-star na sina Simu Liu at Sterling K. Brown. Instead, nearly ended it. Gaya natin
na starstruck din daw sila makatrabaho si J-Lo. Lalo na si Simu na from Marvel star, AI robot siya rito na kontrabida sa karakter ni J-Lo na si Atlas. When I signed on to be in a J-Lo movie, I didn't know that I would have to try to kill. That was a different thing for me. But it was, it was a lot of fun to get to play the villain. I've been watching Jennifer since I was a young man. I've cried over watching her before in the past. You know what I'm saying? So to get a chance to spend a little time, hang out. It's a pinch me moment for me too. I don't need your help. I don't trust anyone. Tinatalakay sa pelikula ang advanced technology at paggamit ng artificial intelligence na hot topic din ngayon sa Hollywood. I think we can't help but embrace it in Hollywood because I think what we do as storytellers is really talk about what's going on in the world and our experiences as they are happening. We did this movie 1.5 years ago, right? And we were talking about AI then, and now it's already, kind of so much more in the consciousness right now. Dagdag naman ni Simu, sana naman hindi nito palitan ang pinaglalaban nila sa Hollywood na trabaho para sa industry workers. I don't like the idea of AI being used to make decisions for people, like, oh, we should make this movie because an AI algorithm told us that this would sell tickets. This is what it feels like to be us. It's beautiful. Mapapanood na ang Atlas sa May 24 sa Netflix. If we don't stop harm, all life on Earth is doomed. Everything I know about it. You're in my head and the only thing you learn how to do is curse? Philo Army, mag-ingay! Isang kakaibang virtual reality experience ang binuksan para po sa fans ng BTS. Magbabalita tungkol dyan si Von Belenario. Entrance pa lang, feel na agad ang purple carpet sa binuksang B-Starverse sa Gateway Mall 2. Isa itong immersive experience tampok ang BTS sa FAC Music Awards exhibition. One-of-a-kind virtual reality experience yan. Para mo na kasing napanood ng live ang BTS sa kanilang pagpe-perform ng iba't iba nilang hits gaya ng Butter, Yet to Come at Permission to Dance. Matapos nga yung virtual reality experience, may pagkakataon yung mga BTS Army na masilip at mapuntahan yung bawat kwarto kung saan tampok yung mga larawan at ilang pang items ng mga BTS member. Bawal na ang camera sa loob para hindi ma-spoil ang ganda ng bawat silid na dinisenyo ayon sa personalidad ng mga BTS member na sina Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jungkook at Jimin. Lahat sila naka-enlist ngayon sa military service. Kaya ito raw muna ang alternative ng Army na namimiss na ang BTS. Very immersive yung exhibit, so I felt very emotional kasi miss ko na talaga sila. But this one makes the missing, more worth it kasi yun nga, you feel their presence still even though they're not currently active as a group right now. Ang B-Starverse ang pangatlo ng exhibit sa Southeast Asia, pero iba pa rin ang touch nito para sa mga Pinoy Army. Not only the Filipinos fans, but the fans worldwide, they are going to love it because it is a new experience, but specifically for the Filipinos. All out din ang support ng mga piling Philo Army, pati na mga K-pop group. Magbubukas sa publiko ang B-Starverse. Bisitahin lang ang social media pages ng B-Verse Manila para ma-check ang schedule at iba pang impormasyon. Ako si Von Belenario para sa 1PH. Isang tulog na lang, mapapanood po ang Season 3 ng hit series na Bridgerton. Pero bago yan, syempre papapanood natin sa inyo yung pagkikwento natin, nakipagkwentuhan natin sa mga stars na Poland dito sa Bridgerton Season 3. Yes, si Nicola Coughlan at Luke Newton. Narito po ang report. Mabuhay? Mabuhay! Okay, so this croquet is nakakasosyal. It's like the ton, right? It's Yeah. part of the ton. Syempre, sinubukan natin. Nagpanggap tayo. So close. It's harder than we think. Yeah, so do you want to go first? Turuan tayo ni Lou. However you want. You can go through the legs, you can go to the side, you can go... Wait, you have anyway, an you can do angle like right a golf. there. How do we Yeah.
I could. feel like I'm, you know. Yeah. So there. Yeah. Kaya mo yan, Mars. Oh. Wait, so you can also do it from the leg. Okay. So we get to... Okay. So we get to... Okay, so what's a technique? Can we not use that? I know. Edit that out. Okay, we're not editing it Guys, so we all hit it through. That was amazing. Yeah. Oh my god, yeah. We just need to cut to a close. Just edit it. Edit Oh my gosh, yeah. Okay, of course we won't for the fans. Just kidding. Nah. Oh wait, Nicola, because everyone was asking about your phone, the photo. I saw this. You saw it? Yeah, so it's actually a really sweet story. So we did our junket in London last week, and Luke's groomer had a Polaroid, and she was like, "Let me get a pic of you guys." So she like gave it to me, and I had no pockets, and I was like, "I'll stick it in the back of my phone." So, yeah. But how do you feel? It's going to be less than 2 weeks in season 3. I'm not ready. Are you not? Oh my god. I just want to enjoy stuff like this. It's great. Yeah, this is nice. Yeah. Out in the fresh air and the sunshine. Yes. And you're going to tour the world. We are. Oh Yeah, my it's finally announced now, so we don't have to be Is secret it? about it anymore. Yeah, it got announced last night. Yeah, that's why the fans were asking, the Poland shippers were asking if you guys were going to go to Asia. That was it. Because they knew, I think they had an intel that you were going to tour the no world. life in thing. I'll protect you. Get away. I would love to. I mean, we got to ask Netflix. Yeah. But we would. God, it's Sorry, really I'm hard. Go away. Oh, it's because he's sweet. Oh, okay. I'm going to be here. Okay, I feel like a third wheel, guys. No, so- you're not. Not at all. Yeah, but my peg today is like I'm the owner of the estate. It's the first time I felt like, you know, this Lady of the manor. Yeah, Yeah, oh my gosh. But absolutely. you guys, you know, putting on the costumes all the time. How do you feel when you go in character? Oh, it really helps. Yeah. Getting into costume, it really sort of Yeah, like. it feels so different. Yeah, you feel the first posh fitting life. is just. Yeah. I love it. What's the best part about the set and the feels of Bridgerton when you're shooting? Everything. It's so Luke said it really well the other day. It's really 360. They build the ballrooms all the way around. Wow. Like there's real food on the table. There's real flowers. Yeah. Yeah. Well, it's sprayed with stuff, so you can't Yeah. eat it. But The occasional macaron. the occasional thing, but often not. Yeah. But it's so immersive and incredible that it really does take your breath Oh my away. gosh, so it's from ground up. Yeah, everything. Yeah, with the most amazing people who work on our show. That's why when I asked during an interview if you guys took home the costumes, you're not allowed. Not at all. Because it's also real. Yeah. Oh my god, they keep it in safes. And sometimes they tour it around the world. I saw some of our costumes in LA. Really? Yeah. So It's yeah, quite cool. of course we're gonna. And they even built like events for Bridgerton around the world. It's insane. Well, it's amazing. Yeah, but guys, that's it. Thank you so much Thank for you teaching so us. much. Okay. Hope natuwa kayo, guys. Bongga yan. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank so you. much. I love your energy. much. Thank you. Eto naman, pasabog! Pinakilala na po yung mga bagong kapatid natin na sina Anna Ramsey, Inday Fatima at Quinay. Guess what? Makakasama po at magiging co-host sila ng isang bigating kapatid show at magiging parte ng mga proyekto sa Media Quest o MQuest Ventures, pati na rin po sa TV5. Present po sa contract signing ang President and CEO ng Signal TV, MQuest Ventures at Media Quest na si Jane Basas at Group Finance Officer ng Media Quest Holdings. Incorporated na si John Andal. Ang show reveal, susunod po kay Nanay Christy sa Christy Per Minute. At yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.